Ang makulay at masalimot na kwento ng buhay ng dating aktres na si Deborah San ay isang malino na salamin ng pagbabago ng kapalaran sa mundo ng sining at industriya ng telebisyon sa Pilipinas. Sa likod ng mga makinang nailaw ng kamera, ang kanyang tunay na pangalan ay Jean Luis Porcuna Salvador. Isinilang siya sa isang kilalang pamilya ng mga alagad ng sining kung saan ang kanyang amay ang tanyag na aktor at direktor na si Leroy Salvador at ang kanyang ina ay si Corazon Porcuna. Lumaki siya sa isang kapaligiran na napapaligiran ng talento at kamag-anak din niya ang iba pang malalaking pangalan sa showbiz. Ang dugong sining na nananalaytay sa kanyang mga ugat ang naging pangunahing tulay upang pasukin niya ang larangan ng pag-arte sa murang edad. Bitbit ang pangarap na mag-iwan ng sariling marka sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Nagsimula ang kanyang karera sa industriya noong dekada 70, partikular noong 1975, kung kailan unti-unti siyang nakilala bilang isang magandang pira-pirasong mukha na may potensyal sa pagganap. Sa kanyang kabataan, mabilis siyang nakakuha ng mga proyekto dahil na rin sa kanyang angging ganda at impluwensya ng kanyang pamilya. Ang kanyang pinakamalaking pambihirang pagkakataon ay dumating noong taong 1980 nang mapabilang siya sa pelikulang Temptation Island na idinirect ng premyadong direktor na si Joey Cosienfiao. Ang proyektong ito ay tinuturing ngayon bilang isang klasikong kultong pelikula na nagbigay sa kanya ng permanenteng pwesto sa kasaysayan ng lokal na sinema. Sinundan pa ito ng iba pang mamahalagang pagganap tulad ng pelikulang Pakawalan Mo Ako noong taong 1981 kung saan nakasama niya nag-iisang star for all seasons na si Vilma Santos. Noong taong 1987, ipinamalas niya muli ang kanyang kakayahan sa pelikulang Pasan Ko ang Daigdig sa ilalim ng direksyon ni Lino Broca na nagpatunay na hindi lamang siya basta maganda mukha kundi isang seryosong aktres na kayang makipagsabayan sa mga mabibigat na bituin. Sa kabila ng maningning na simula at serye ng mga tagumpay na pelikula, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran ng pasukin niya mga personal na pakikipagsapalaran sa pag-ibig. Naging kasintahan niya ang yumawang aktor na si Jimmy Melendez at sa kanilang relasyon ay sinilang kanilang anak na lalaki na si Jam Melendez na kapatid naman sa ama ng sikat na aktres na si Aiko Melendez. Bukod kay Jam, biniyayaan din siya ng isa pang anak na babae na pinangalan ng Angela Salvador o kilala rin sa pangalang Angela Porcuna sa ilang opisyal na ulat ng mga otoridad. Ang mga hamon ng pagiging isang solong ina kasabay ng pabago-bagong bugso ng mga proyekto sa showbiz ay nagdulot ng malaking bigat sa kanyang emosyonal at pinansyal na katayuan. Ang kawalan ng sapat na gabay sa tamang pamamahala ng kinikita kasama ng unti-unting pagbaba ng demand para sa kanyang mga katangiang pagganap bilang isang pangunahing bituin ang naging mitya ng kanyang unti-unting paglayo sa sirkulasyon ng showbiz. Ang pinakamalubhang dahilan ng kanyang tuluyang pagkawala sa mundo ng sining ay ang kanyang pagkakasalungat at matinding pagkakalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang bisyong ito ay hindi lamang sumira sa kanyang pisikal na kalusugan kundi tuluyang lumamon sa kanyang natitirang pinansyal na yaman at mga ari-arian. Dahil sa kawalan ng disiplina at maling impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanya, mabilis na naubos ang kanyang mga naipong salapi mula sa kanyang mga naging kontrata sa pelikula. Ang sitwasyong ito ang nagdala sa kanya sa ilalim ng kahirapan kung saan hindi na niya kayang bayaran ng mga pangunahing pangailangan ng kanyang pamilya gaya ng pagkain, kuryente at maayos na matitirhan. Ang dating sikat at hinahangaang aktres na dinrahan sa mga marangyang lugar ay unti-unting nakaranas ng matinding kagipitan na naging dahilan upang mawalan siya ng permanenteng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang rurok ng kanyang madilim na sinapit ay naganap noong 8 ng Setyembre 2019 nang isagawa ang isang biglaang buy-bust operation ng mga tauhan ng Quezon City Police District at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang operasyon ng mga otoridad ay naganap sa loob ng isang unit ng condominium sa Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Gerald de Guzman na driver ng isang pampublikong sasakyan. Sa ulat ng kapulisan, nahuli sa akto si Deborah San na noong panahong iyon ay may edad 60 kasama ang kanyang anak na babae na si Angela Salvador na may edad 45 at isa pang kasamahan na si Gonzalo Gonzales na may edad na 49. Nakumpiska ng mga pulis sa loob ng silid ang 7 transparent na plastic na sachet na naglalaman ng hinihinalang siya, isang timbangan at 2 lighter. Bagamat itinanggi ng aktres na siya ay nagbebenta o gumagamit, ang resulta ng sinagawang drug test sa kanya at sa kanyang mga kasamahan ay nagpositibo sa paggamit ng bawal na gamot. Dahil sa insidenteng ito, formal na kinasuhan si Deborah San at ang kanyang anak ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Sila ay agarang ipinait sa kulungan habang gumugulo ang proseso ng batas at pagdinig sa kanila ng mga kaso. Ang balitang ito ay naging malaking rurok ng kontrobersiya sa bansa. Lalo na't nakita sa mga larawan ng media ang kaawa-awang kalagayan ng dating sikat na bituin habang nakatayo sa harap ng height chart ng presinto. Makalipas ang mahigit 3 buwan ng pagkakakulong, partikular noong buwan ng Disyembre 2019 ay pansamantalang nakalayang aktres matapos maaprubahan ang kanyang kahilingan na sumailalim sa ibang proseso ng batas at makapagpiyansa. Gayunpaman,
Ang kanyang anak na si Angela ay nanatiling nakapit sa loob ng correctional pasilidad dahil sa mas mabigat na antas ng kasong kinaharap nito. Bago pa man ang malagim na pagkakaaresto noong taong 2019, dumanas na ng matinding kawalan ng matitirahan ang pamilya ni Deborah San, kung saan sila ay naging pag-alagala sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa gitna ng trahedyang ito, ang tanging nagbukas ng pinto ng tulong para sa kanila ay ang mapagkawang-gawang aktres at negosyante na si Ara Mina. Noong taong 2016, matapos malaman ng kalunos-lunos na sitwasyon ng pamilya sa Salvador na walang matuluyan, ipinahiram ni Ara Mina ang kanyang sariling unit ng condominium sa Cubao, Quezon City nang walang anumang bayad o upa. Sa loob ng maraming taon, doon nanirahan si Deborah kasama ang kanyang mga anak upang magkaroon ng ligtas na masisilungan. Bukod sa libreng pabahay, patuloy din siyang binibigyan ng tulong pinansyal at moral na suporta ng ilang malalapit na kaibigan sa industriya tulad ni Boy Abunda at Aiko Melendez na hindi nakalimot sa kanya sa panahon ng kanyang matinding pangailangan. Sa kasamaang palad, ang malaking tiwala at tulong na ipinagkaloob ng kanyang mga kasamahan sa industriya ay tila nasayang na maganap ang kanyang pagkakadakip sa kaso noong taong 2019 habang siya ay kinakalinga pa rin. Ang insidenteng yun ay nagdulot ng labis na kalungkutan at gulat kay Ara Mina na hindi akalain na sa kabila ng kanyang pagbibigay ng libreng matitirahan ay masasangkot pa rin ang dating aktres sa ganong uri ng iligal na aktibidad. Maraming taong bumatikos kay Deborah San dahil sa tila pagsasawalang bahala sa mga pabor at pangalawang pagkakataon ay binigay sa kanya upang magbago. Sa kabila ng mga batikos na ito, hindi siya tuluyang pinabayaan ng kanyang mga tunay na kaibigan matapos niyang mapatunayan ang kanyang pagnanais na tuluyang lumayo sa masamang bisyo pagkatapos ng kanyang karanasan sa loob ng piitan. Sa kasalukuyang panahon, si Deborah San ay wala na sa loob ng kulungan at hindi rin kasalukuyang nasa loob ng isang rehabilitasyon. Siya ay nananatiling nakatira pa rin sa condominium unit na pag-aari ni Ara Mina sa Cubao, Quezon City na patuloy na pinahiram sa kanya ng libre. Noong huling bahagi ng taong 2023, naging malaking balita ang pagtulong ng batikang mamamahayag na si Julius Babaw kasama si Ara Mina upang ipa-renovate o isaayos ang itsura ng sabing unit. Labis ang naging pag-iyak at pasasalamat ng dating aktres na makitang makabago at malinis na anyo ng kanilang tirahan na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at dignidad sa buhay. Sa mangulat na inilabas ng mga huling panayam sa kanya, inamin niya na siya ay nabubuhay na lamang sa pamamagitan ng tulong at abuli ng mga mabuting tao sa kanyang paligid dahil sa kawalan ng permanenteng trabaho. Ang pinakahuling balita at kasalukuyang pinagkakaabalahan ni Deborah San ay ang kanyang masigasig na panawagan sa mga direktor at producer ng mga lokal na istasyon ng telebisyon na bigyan siya muli ng pagkakataong makapagtrabaho. Sa edad na higit 65, nais niyang patunayan na kaya pa niyang gumanap sa mga papel na angkop sa kanyang edad upang magkaroon ng sariling kita at hindi na umasa sa tulong ng iba. Wala siyang regular na palabas o palabas sa telebisyon sa kasalukuyan, ngunit umaasa siya na ang kanyang kwento ng pagbangon ay magsisilbing inspirasyon sa iba pang mga dumanas din ng matinding pagsubok. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay nakatutok na lamang sa kanyang pamilya sa loob ng kanyang tahanan, habang patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga mensahe ng karunungan at pananampalataya sa kanyang mga naging tagapagligtas. Ang kabuuang takbo ng buhay ni Deborah San ay nag-iwan ng isang mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagpapasya, pagpapakumbaba at pagtanggap ng tulong sa tamang paraan. Mula sa tugatog ng tagumpay at kasikatan noong dekada 80 hanggang sa maranasan ng pinakamadilim na bahagi ng buhay sa loob ng piitan, ipinakita niya na ang bawat tao ay may kakayahang magbago kung bibigyan ng tamang pagkakataon at suporta ng komunidad. Ang kwento ng kanyang buhay hindi lamang isang ulat ng mga pagkakamali, kundi isang patunay na walang hanggang pasasalamat sa mga taong nag-abot ng kamay sa kanyang tulad ni Ara Mina at Julius Babaw sa panahon na siya'y iniwan ng marangyang mundo ng showbiz. Ang pag-asa na muling makabalik sa kanyang unang pag-ibig, ang pag-arte ang nagsisilbing lakas niya ngayon upang harapin ang bawat bukas na may bagong pananaw at malinis na pamumuhay.